Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, ika-4 na po tayo sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Global na Tayo. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Sa ating pong Master Control, Susan Aizon. Sa Wirecast, si Justin, and of course ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service sa YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service sa ating mga sa inyong mga YouTube browser. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters, hatid naman yan ng Voice of America. Kamusta na po kayo? Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa Albay, sa may Kamalig at sa may Ginobatan Albay. Sa ating mga overseas Filipino workers na nakatutok at sumusubaybay sa atin ngayon, lalo na yung mga OFWs natin na taga Bicol Region. Ano po, alam kong medyo nag-aalala kayo dahil doon sa mga kamag-anakan ninyo, mga mahal nyo sa buhay, dito sa may bahagi ng Bicol Region, particular dito sa mga bayan na malapit dito sa Bulkang Mayon. Ano po, at dahil po dyan, tayo po itututok sa mga kaganapan at yung mga update na makukuha po natin mula po dyan sa Bicol Region, sapagkat makakasama po natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region para malaman natin ang actual sitwasyon ngayon dyan po sa nasabing region na yan, sapagkat nung weekend nagkagulatan po ng biglang bumigay yung isang portion ng Bulkang Mayon. Nagkaroon ng pyroclastic flow, yung biglang dumilim yung lugar sapagkat nagkaroon ng katakot-takot na mga ashfall. At alamin natin ngayon kung ano na ang sitwasyon ng bulkan, ano na ang sitwasyon sa Bicol Region, lalo na sa Ginobatan at sa Kamalig Albay. Nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region, ang ating spokesperson Gremil Alexis Nas. Magandang umaga po at welcome sa programang sa programang Global na Tayo. Hello sir, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon. Salamat po Sir Nas sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. So, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Mayon Volcano at anong level pa rin na umiira? Nasa alert level 3 pa rin po ba ang Bulkang Mayon, Ginoong Nas? Sa kasalukuyan po, nasa alert level 3 pa rin po si Mayon, and nasa dati siyang phase before nung May 2, kung ano yung status po niya before nung May 2 ay bumalik na po siya doon. And sa ngayon po, meron pa rin po tayong mga reported na mga activities na clearing operations dyan po sa Ginobatan and other nearby areas, especially sa upland barangays. So, just to para lang po maintindihan, lalo na ng ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay po sa atin ngayon. Ano po ba ang nangyari nitong weekend at nagkagulantangan biglang dumilim yung buong paligid dyan sa area ng Bulkang Mayon, Mr. Nas? Noong around 4:28 PM po noong Sabado, sabi po ng PHIVOLCS ay nagkaroon po ng lava dome collapse. So technically wala pong eruption na nangyari. Nag-collapse po yung lava dome dyan po sa Mayon, and ito po ay dumausdos papunta po dito sa Miisi galing. Dyan po yan sa Daga Albay. And nung pag-collapse po nung dome ay may mga existing din po kasi doon na mga deposits sa part na yun galing. Tinulak siya pababa hanggang makarating sa almost 5-kilometer radius beyond the crater, yung mga tinulak nitong deposits. And yun po yung nag-cause kung bakit parang nagkaroon po tayo ng mga ash clouds. Yes. Kasi yung pagtulak niya pababa ay tumaas yung mga ash papunta sa air,
and tinulak ng malakas na hangin papunta dito sa may side po ng Ginobatan and nearby areas. So bumigay yung portion ng Bulkang Mayon. Kaya Hindi ito, naman technically, sir, bumigay talaga yung portion. Yung lava dome kayo, sir, yun yung parang dun sa crater. alright, Doon kasi okay. minsan, sir, naiipon kapag slowly tumataas yung magma. Doon parang naiipon siya. Yung parang itsura, sir, di ba, kapag yung mga glue natin, yung mga glue na kulay puti, di ba may natitira, sir, kahit papano sa taas, di ba, yung tumigas na part ng glue, parang ganun, sir. Siya, nag-collapse siya papunta sa side ng galing. Alright. So sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin siya. Nasa 7 kilometer or 8 kilometer danger zone, Mr. Nas? Sa ngayon, sir, 6 kilometer permanent danger zone. Wala pa naman, sir, abiso kung magkakaroon locally ng extended danger zones. Pero itong 6 kilometer permanent danger zone, nakasarado po talaga yan, sir. Kasama natin ng PNP at Armed Forces para ma-ensure na wala pong makakapasok. Alright. Ilan na po ang nailikas at nasa mga evacuation centers simula po nitong pag-collapse nitong lava dome nitong weekend? Ilan na po ang nasa mga evacuation centers natin na naitayo at ilan na po yung naka-house doon at inaaruga? Nung nito, sir, meron tayong additional na humigit kumulang na 200 na family, sir, na nadagdag. Kasi before, sir, nitong May 2, meron tayong mga existing na evacuees, nas 1,100 families sa iba't ibang parts ng Albay. Ito po kasi yung malapit dun sa 6 kilometer permanent danger zone. Pero dahil po dun sa nangyaring PDC or yung pyroclastic density currents ng May 2, nagkaroon ng dagdag na approximately 200 to 250 families dyan po sa part ng Kamalig and Ginobatan. Sa ngayon po, Mr. Nas, so ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dyan, lalo na yung mga galing sa Ginobatan at saka doon sa Kamalig? Yung pag-supply ng mga pangunahing pangangailangan like ng mga family food packs at higit sa lahat yung malinis na inuming tubig, Mr. Nas? Dito naman po sa mga evacuation centers po natin, specifically yung sa evacuees, patuloy din naman po, sir, yung pagbigay ng tulong ng ating SWD ever since January 2026. Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps. Dito naman po sa general public, specifically sa parts ng Ginobatan, ay nagbibigay na po kami ngayon ng mga additional drinking waters since naapektuhan din itong ashfall yung source ng tubig po nila. And ang alam ko po kanina ay dumating na po yung team mula sa Sorsogon na nag-augment din for water filtration. Pero may mga teams din naman po si Albay na nandun na po ngayon sa Ginobatan for water filtration. Pero itong dagdag galing sa Sorsogon ay makakatulong po para mas marami po tayo ma-produce na safe water. So sa ngayon po, ang patuloy ang clearing operation sa mga pangunahing lansangan dahil since last weekend, talagang kitang-kita sa mga news reports both sa traditional at sa social media yung kapal ng ashfall na bumalot sa ating mga pangunahing lansangan. So lahat po ng mga pangunahing lansangan to and from Albay, yan sa Bicol region, is passable na po ba lahat? Ang national roads po natin, sir, simula po nung May 2 na gabi ay agad-agad po nating na-clear yung national roads. Pero itong sa mga parts ng local roads po natin, may mga traces pa po dyan ng ashfall. And ito po yung tinututukan din po natin na hopefully ma-clear natin within the day. Pero tuloy-tuloy pa rin po, including yung DPWH and BFP and other agencies po. Para yung ibang parts ng national roads, kasi kahit cleared po siya, may mga traces pa rin po sa gilid ng daan. Yun po kasi yung gusto nating ma-clear. Okay. And of course, ito namang health kalusugan ng ating mga evacuees, maging ng the general public, na talagang apektado ng ashfall. Kamusta naman po ang coordination ng OCD sa regional DOH natin or mismong sa DOH Central? Sa ngayon po, sir, wala naman pong naiuulat pa sa amin na major respiratory illnesses brought by the recent ashfall from Mayon. Pero sabi naman po sa amin ng DOH CHD Bicol ay
sapat naman po ang ating mga gamot para po in case na magkaroon na hindi naman natin hinihingi po na outbreak respiratory illness related to a volcanic activity. Sapat naman po ito, and meeting din po kami na imo-monitor din naman po ng DOH and other agencies na hindi tumaas yung prices, lalo na for respiratory illnesses related to volcano activities. And that includes, of course, Mr. Nas, yung pamimigay ng face mask, ano po? Yes po sir, definitely. Si DOH together with other agencies namigay na po tayo ng N95 face mask. Kami po nung Sabado during the ashfall, nag-ikot po agad kami to provide N95 face mask. Nagbigay din po si DOH kahit surgical face mask kasi pangdagdag po ng tulong sa mga LGUs, and also yung mga maliliit na towels or mga bimpo na pwedeng gamitin din ng mga residents in case na magkulang sa N95 face mask. Alright. Ito pong mga bayan o towns na direkta na apektuhan tulad ng sa Ginubatan, sa Kamalig, at marahil meron pang iba. Nakikipag-ugnayan po ba sila sa OCD ngayon at probably thinking na baka kinakailangan nilang mag-declare ng state of calamity? Meron po bang mga ganong suggestions ngayon or pagkilos to declare that state of calamity, o wala pa naman po at this point in time? Sa coordination naman sir, nagko-coordinate din po sila sa Provincial DRM Office kasi dapat si mga munisipyo at syudad mag-coordinate sa province bago po dumating sa amin sa regional level. Pero para ma-fast track po kasi yung communication, paminsan sabay-sabay na po yan coordinating with the province and OCD5 sa regional level at the same time. And the state of calamity, sir, depende pa rin po ito, sir, sa local level po natin since isang guyuan talaga, sir, ang nagpapasa at nagre-recommend for a state of calamity. Ayun, okay. And ito pala, Mr. Nas, ewan ko lang kung nakarating na sa inyo ito at napanood nyo. Merong isang vlogger na hindi ko malaman, yung ashfall, pinahid niya sa buong katawan niya. Ginawa niyang parang pulbos. Vlogger ito. Of course, pag mga ganito, pag nakikita ito ng mga bata at probably ng iba pa, baka gayahin. Nakarating na ba sa inyo ito? Were you informed about this, vlogger? Nakita din naman po namin, sir, itong video. And gusto lang po namin i-reiterate po sa general public na kapag mayroon pong ashfall, ang pinaka-safe po talagang gawin ay we must stay indoors po, no? Kasi ito kasing mga particles ng ashfall, pag pumasok po kasi yan sa lungs natin, pwedeng mag-cause po yan ng damage sa ating respiratory system. And much better din po na sabayan din natin ng pag-cover ng ilong at bibig po natin. Kaya yung ginawa po ng DOH na nagpasabay ng mga bimpo, kasi pwede po nating basain ng bahagya yung bimpo para makatulong. So, yun po ang recommendation po natin na we must stay indoors po. Pero dapat, definitely, hindi dapat gayahin dito. Ang worry namin dito, baka gayahin ng mga kabataan ito. Itong ginawang ito ng vlogger na ito na pinahid niya sa katawan niya. Kung katawan niya itong ashfall, siguro pampataas ng views niya. But anyway, that is not a good thing to do, lalo na kung napapanood ng mga bata, baka gayahin. Anyway, so sa ngayon po ang OCD ba nakikipag-ugnayan sa PhilVox kung sakasakaling magsimula ulit mag-alboroto itong si Magayon, Mr. Nas? Hello, sir? Hello, Mr. Nas? Okay. May patuloy pa rin po ba ang ugnayan ninyo with PhilVox regarding po dito sa any eventuality na baka magkaroon ulit ng aktibidad ang Bulkang Mayon? Yes po, sir, definitely 24/7 din po ang coordination po natin sa PhilVox. At lalo na yung kasama po natin dito sa Mayon Observatory ng PhilVox. Patuloy po ang mga ugnayan po namin, and nung pag-meeting naman po kahapon ay kahit pa paano bumaba na po yung activities talaga ni Mayon. Alright. Well, with that, Mr. Nas, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin, at unless meron pa ho kayong mga mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga publiko, lalo na doon sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa ngayon, na may mga kamag-anakan
dito sa Bicol Region na nag-aalala po sa kalalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Go ahead po, Mr. Nas. Sa lahat po, lalo na po yung mga OFW listeners and viewers po natin, ay patuloy po ang ginagawang activities po ng ating national and local government para maklear po lahat ng places ng ashfall para maging safe po sa general public. And ang ating naman pong mga communication lines ay hindi naman po masyadong naapektuhan nitong ashfall, kaya patuloy po na pwede po kayong makipag-communicate po sa kanila, lalo na po dito sa may side ng Albay. And sa mga susunod na araw ay magbibigay din naman po kami ng mga additional information sa aming Facebook pages ng OCD at ng other partner agencies para sa mga ginagawa po nating activities para matulungan ang affected population po. Maraming salamat po, Mr. Gremil Alexis Nas, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. Thank you very much, sir, and stay safe po. Thank you very much din po. Alright, yan po ang ating panayam with OCD Bicol Region patungkol pa rin sa kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bicol Region, sa Albay, particular dyan sa mga bayan na direktang malapit o direktang naapektuhan ng pagbigay ng tinatawag na dome dyan sa Bulkang Mayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina kausap natin si Ginoong Gremil Alexis Nas. Siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. At ngayon, makakapiling naman po natin. Of course, talaga naman suking-suki na po natin at love na love natin itong susunod nating makakapanayam. Of course, mula po sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, ang ating pong Vice President, walang iba kundi ang ating PCIC Vice President, walang iba kundi si Ms. Melba Manalo, Vice President for Corporate Business Affairs ng PCIC. Vice President Melba, good morning po ulit. Welcome back sa programang Global na Tayo. Good morning, kasamang Ray, at magandang umaga pong muli sa ating ding mga tagapaginig ng ating himpilan. Alright, narito na naman tayo, Vice President Melba, VP Melba, para sa kagyat na tugon ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga naapektuhan nitong pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Bumigay yung portion ng dome nun. At nitong weekend talagang biglang nagdilim yung kapaligiran doon dahil sa matinding ashfall, nakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan, partikular sa agrikultura. Marami na pong mga naapektuhang mga pananim, pati mga livestock. May mga reported na namatay na dahil po dyan sa ashfall na yan. Paano po ang gagawing tulong ngayon ng PCIC para sa ating mga magsasaka? Tutulungan po natin ang ating mga naapektuhang mga kababayan dyan sa malapit sa Bulkang Mayon na nakakasiguro po sa PCIC. Mamaya po kakausapin natin kasi wala pa, kasalukuyan pa pong umaikot ang ating regional staff, regional manager, at ang kanyang mga staff dito sa kapaligiran ng bulkan upang malaman kung sino-sino at kung saan pwedeng matulungan natin ang mga siguro po sa ating mga sa PCIC, yung mga may livestock insurance, even po yung kanilang mga buhay, mga pananim, lalo na po yung high value crop natin, sila po ay ating tutulungan sa pagmamagitan ng pag-indemnify o pagbabayad or payout ng kanilang mga nasira na damage na mga pananim, mga livestock, and even fisheries kung meron po at mga bangka na malapit doon, sila po ay ating babayaran. Alright. So sa ngayon po, meron na tayong
taga PCIC na umiikot ngayon dyan sa Bicol region to assess the damage? Meron na po. Meron na po tayong mga taga roon na umiikot ngayon, kasalukuyang tinitingnan kung paano natin matutulungan itong mga naapektuhan ng ng bulkan. Sa datos po ba ng PCIC, BP Melba, ilan po ang nakapasok sa sa database ng PCIC to be qualified para mabigyan ng indemnity? At sa ngayon po ay kasalukuyan pa nating pinapatingnan kung kanina po pinapatingnan pa Okay, natin okay. sa ating head office kung ilan ang kasalukuyang naapektuhan nito at kasalukuyan po nating pinapakuha sa kanila ang eksaktong datos natin. Alright. Para po sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin at nanonood, gaano ba kalaki ang pwedeng asahan na tulong mula sa PCIC nang mapapatunayan natin at makikita naman natin na talaga naapektuhan ng matinding ashfall? Kung ito po ay rice, sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon. Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga. Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC. Alright. BP Melba, kasi sa mga reports nitong weekend, maging hanggang ngayon, kaninang umaga, hindi lang mga crops ang napinsala, marami ring mga livestock ang nasawi. Sakop ba ng PCIC yan? Opo, sakop po namin ang livestock insurance. Okay, paano mabibigyan ng indemnity ang isang pagdating sa ganyan? Po, sa ngayon po, dahil merong tayong mga umiikot na tao dyan, pwede nilang kahit nasa text message lang, mag-report sila na ito ay na-damage. At alam naman po natin kung mga natabunan yan, ando naman po ang certification ng mga MDRRMO natin na yung mga yan ay natabunan. So wala na tayong picture na bibigay sa kanila. At kung may picture naman po, kahit na cellphone lang, picturean nila, isend nila po sa PCIC at yun ang proof na ito talaga ay namatay, then babayaran po ito ng aming tanggapan. Ayun, so kailangan, halimbawa, ako yung magsasaka at namatay, halimbawa, 3 kong baka at 2 kalabaw, pipicturean ko lang po yun, BP Melba. Opo. Ipapadala ko sa PCIC. Opo. Saan mismo sa website ng PCIC? Saan po mismo ipapadala sa PCIC? Sa meron po tayong Region 5, meron tayong Provincial Extension Offices din ng Region 5. Pwede po nilang ipadala dyan. Tingnan lang po nila kung saan po sila nagpasiguro, doon po yung website natin. Okay. Opo, meron po tayo, and even Messenger, yung Facebook page account ng Region 5, ipadala po nila doon. Okay, pwede naman sila sigurong, kung kakayanin, pwede naman po pumunta BP Melba mismo doon sa regional office at ipakita. Ipakita. Kung ano po yung pinakamainam na pinakamabilis na paraan para ma-report nila sa amin, gawin po nila at tayo naman ay nakahandang tumulong sa kanila. Pag ganyan mga livestock, BP Melba, sakop din ng PCIC, magkano nakukuha ng isang magsasaka dyan? Depende po kung anong klaseng livestock. Halimbawa, sa baboy hanggang 6 hanggang 10,000. Sa mga baka, I think it's 15 to 15,000. Mga baka at mga kalabaw na hanggang 15 po ang nakukuha nila dyan. Ganun po yung natin. Ang lawak na sakop ng PCIC kasi baka akala ng iba kasi Philippine Crop Insurance, akala nila mga crops lang, pananim, 'di ba? Yung mga ordinaryong pananim tsaka yung high value crops, pero pati pala livestock kasama, and of course yung aquaculture kasama din sa pwedeng mabigyan ng indemnity. Opo, even yung ang tawag namin doon, non-crop agricultural asset. Ito po yung mga halimbawa nawala o nasira yung ating mga shallow tube well. Yung ganun po, halimbawa bodega, na warehouse,
Talaga? natabunan, pwede po yan sa amin. Maisiguro agricultural warehouse, even hand tractors, ganun po, combine harvester, mga bangka, yan po ay pwede sa atin. Pero Libre po. pero kailangan registered sila sa RSB, Yeah, di ba? yun lang po ang ating sa tagal po ng palagi nyo akong Yes. kasama dito, palagi ko pong ine-emphasize na sila ay magpatala sa RSPSA upang sa ganon, hindi lang po sa PCIC, maski po sa Department of Agriculture, dito po sa mga nakalista po sa RSPSA, doon nila unang ibinibigay ang mga ang mga benepisyo na ibinibigay po ng ating gobyerno. So dapat nakaregister sila sa RSBSA, pero kung halimbawa hindi pa ho sila registered, pwede pa ho ba silang humabol sa RSBSA? Continuous po yan ang naatasan po kahensya para mag-update ng ating agriculture and fishery na ano na yan, yun pong ating Department of Agriculture. Ayun. Okay. So, ang daming pinagtutunan pansin ng PCIC ngayon kasi bukod dito sa nangyari ngayon sa Mayon, siyempre yung tagtuyot, BP Melba, yung El Nino, tinututukan din nyo yan at saka nung mga nakalipas na mga kalamidad. Meron pa bang sapat na pondo ang PCIC para tugunan lahat ito sapagkat lalo na ngayon, 'di ba, itong El Nino inaasahan May, August hanggang next year. So, do we have enough funds to indemnify itong mga magsasaka natin, fisher folk, sakasakaling maapektuhan sila ng matinding El Nino rin? Meron po. Meron kaming sapat na pondo upang ang mga nakasiguro sa amin, katulad po ngayon, part of Region 2. Ang Region 2 po ay nakakaranas na sa ating mga nakatanim na mais, nakaranas na po ng drought. Meron po kaming sapat na pondo. Okay, so nadagdagan ba ang pondo natin? Sa magkano ba ang outstanding funds ng PCIC ngayon, BP Melba? Ang isa po sa binigyan tayo ay 6.5 billion po ang halaga na inano ng gobyerno sa atin, inialat ng ating national government, at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda. That's good news BP Melba. So meron tayong mahigit sa 6 billion. Maganda yun BP Melba, magandang balita yan Meron tayong Hello BP Melba, narinig niyo po ako? Opo, Ayan. opo. So meron tayong 6 billion na pondo, tama po ba? 6.5 po, 6.5 billion. Plus, may inaasahan pa tayong karagdagang 1 billion na manggagaling sa Department of Agriculture. Ito po ay by next year. By next year. Kasi ang drought hanggang next year. Yes. Oo. So yun po, sa by next year, yung 1 billion, karagdagan po yun, kung sakasakali na parang ipinramis ng Department of Agriculture. But as of this year, we have 6.5 billion. And for that amount, medyo kayang-kaya naman i-cover yan. Okay, kayang-kaya. Kaya po natin. Alright. With that, BP Melba, maraming salamat po not unless may mga iba pa kayong mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa naapektuhan ng ashfall ng bulkang Mayon at itong nararanasan nating tagtuyot. Dito nga po sa ating bansa, bunsod na rin ng El Nino, particular na sabi po ni BP Melba na na sa Region 2 nakakaranas na ng tagtuyot. So, ano pa pong mga mensahe gusto niyo iparating sa ating mga kababayan, BP Melba, na sa inyo pong pagkakataon? Go ahead po. Okay po, yung pong mga kababayan natin na nakita natin po ang nangyayari ngayon sa Region 5 sa ating mga kababayan doon, ganun din sa Region 2 at alam natin na meron tayong impending na drought. Hinihikayat ko po kayo na magpasiguro sa PCIC kung kayo po ay nakalista na sa RSBSA. Kung hindi naman po, ang akin pong hiling ay makipag-ugnayan tayo sa pinakamalapit na DALGU upang kayo po ay magpatala. Huwag po kayong mag-alala, ang nais po namin talaga ay matulungan kayo. Yan naman po ang dahilan kung bakit may PCIC. Ito po ay inyong kasangga sa panahon ng ganitong mga kalamidad. Yun lamang po at maraming salamat at magandang
umagang muli sa inyong lahat. Maraming salamat din po, VP Melba. Sana po wag kayong magsasawa sa amin sa mga request naming panayam tulad nito. Thank you very much, VP Melba. Thank you very much din po. It's my pleasure. Ang ating pong Vice President for Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipili na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ingat po tayong lahat at nandito ang Global na Tayo at ang programang ito ay hatid sa inyo ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!